Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga topic, sa ating pong talakayan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong bata pa si Jack, ang kanyang ama ay isang horse trainer na palipat-lipat ng tirahan dahil sa trabaho. Dahil po dito, madalas maantala at paputol-putol ang kanyang pag-aaral. Pagsapit ng kanyang senior year, pinagawa sila ng kanilang guro ng sanaysay tungkol sa kung ano ang gusto nilang maging paglaki. Hindi nagdalawang isip si Jack. Isinulat niya ang pangarap niyang magkaroon ng sarili niyang horse ranch. Detalyado ang kanyang ginawa. May mga guhit pa ng mga gusali, kulungan ng mga kabayo at maging planong bahay. Pagkalipas ng 2 araw, ibinalik ng guro ang kanilang mga papel. Laking gulat ni Jack nang makita ang malaking F sa itaas ng kanyang papel. Na ibig sabihin po fail. Or yung nakakuha siya ng pinakamababang marka doon sa kanyang ginawa. Tinanong niya ang guro kung bakit. Sagot naman ng guro, hindi makatotohanan ang isinulat mong pangarap para sa sitwasyon ninyo ng pamumuhay. Pagkatapos ay sinuli ng guro kay Jack ang papel at muli siyang pinagawa ng mas realistic daw o makatotohanan na pangarap. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalik ni Jack sa kanyang guro ang papel, pero wala siyang binago ni isa. Sabi niya, hahayaan ko na lang po ang F na ibinigay niyong marka dahil wala pong magbabago sa aking pangarap. Ngayon, si Jack ay may 80 ektaryang horse ranch at 4,000 square foot na bahay. At nakasabit sa kanyang dingding ang gawa niya noon na binigyan ng F na grado ng kanyang guro. So ano po ang mapupulot nating aral mga kanyusik sa ating pong kwento ngayong Thursday morning? Sa buhay natin marami po yung mangmamaliit sa ating kakayahan. Marami ang magsasabi na hindi natin kayang maabot ang mga pangarap natin dahil sa estado ng ating pamumuhay. Magkagayon man mga kanyusik, wag po tayong tumigil sa pangangarap. Huwag tayong paapekto sa sinasabi ng iba at bagkus gamitin nating inspirasyon ang mga pagdududa, ang mga pangmamaliit nila sa ating kakayahan upang mas lalo pa tayong magsumikap. Gamitin natin itong motivation para mapatunayan sa kanila na mali sila, na kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Yung mga negative na tao sa paligid natin, mga kanyusik, hindi na yan mawawala. Kahit anong gawin natin, lagi naman silang may masasabi laban sa atin. Kaya siguro, ang best nating gawin ay manahimik. Huwag silang patulan at ipakita natin na kaya nating makamit ang mga mitiin natin sa buhay. Work hard in silence and shock them with your success. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7, "But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded." Nakikita ng Panginoon mga kanyusik ang atin pong pagpupursige sa buhay. Kaya anuman ang ating pagdaanan, huwag po tayong susuko. Dahil balang araw, makakamit din natin ang bunga ng ating mga pagsusumikap. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.